Hi guys, welcome back to Yanni's Room, Sunday Reset. Shucks, long time no see. I'm so sorry. I feel like hawakan ko yung mic. Para sure ako narinig nyo. Okay, hawakan ko yung mic. First time ko maghahawak ng mic Kasi wala akong boses ngayon. And nandito ako ngayon sa Seb Cafe. Sa Pobla din siya. Pakita ko sa inyo yung tsura. Dito ako, nakaupo. Yes! Ito yung loob. Hi po, sir. Second time ko dito. Yung first, hindi ko talaga kaya na may hawak na mic. May reason kung bakit hindi ko inahawakan yung mic. Kasi gusto kong gumalaw. Second time ko dito, yung first na pumunta ko dito kasama ko si Kim. Hirap kasi maghanap ng cafe dito sa Pobla. No, hindi masyado marami yung tao. Anong oras na kasi, so parang everyone's outside. Tapos, ayun, ang daming tao. Sabi ko, okay, try ko ulit sa Seb. And walang tao. Bago ko ipakita sa inyo yung order ko, gusto ko muna mag-sorry. Sorry kasi walang episode this week. As in, walang Sunday episode and then wala ding Thursday episode. And then ngayon na mag-episode ako, wala pa akong boses. Kaya, ayun, I'm sorry. Sobrang daming nangyari this week. Iisa-isahin ko, okay? Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo yung order ko. So, umorder ako ng iced Spanish latte. Nagpapa-sub oat ako pag nag-i-Spanish, pag nagkakape ako. Ang arte lang, no? Dati si Kim lang yung nagpapa-sub oat. Hindi ko magets dati, pero lactose intolerant kasi si Kim. Lactose intolerant? Ba't parang hindi ko masabi na maayos? Lactose intolerant kasi si Kim. So, nagpapa-sub oat siya. Ako, nung una, hindi ko gusto yung lasa. And then eventually nagustuhan ko. So, sabi wala na akong boses tapos nagmalamig pa akong kape. Whatever, right? Yun naman yung boses ko no kahit may music. Okay lang. Sarap! Hindi sa akin si Sir. Si Sir, nung unang tikim ko pala ng Spanish latte nila dito, nung unang beses kami pumunta, nasarapan na ako. So, hindi siya super sweet. At the same time, hindi rin siya super... Ayoko kasi, lasang-lasa mo pa rin yung kape. Kasi hindi siya super sweet, pero sweet pa rin. Mahilig kasi ako sa sweet. Meron kasing mga latte na, mga Spanish latte na parang hindi enough yung sweetness niya for me. Example dun sa Brewman. Sa Brewman, kapag umorder ako ng Spanish latte, nagpapa-add pa ako ng sweetener. Sa Annex House din, nagpapa-add pa ako ng sweetener. Yung sweetness ng Spanish latte sa Seb, ito yung enough for me. And umorder din ako ng caramel French toast. Ang laki daw, hindi ko in-expect. Look. Hello. And then, merong caramel. Pakita ko sa inyo. Wow. Oh, that's... Oh, crazy. May strawberry. Hindi ako makain ng strawberry. And actually may blueberries din. Hindi rin ako kumakain ng blueberries. May natin. Oh! Tamis. Pansin ko dito sa Seb, malaki talaga yung serving nila. Last time, ang in-order ko ay quesadilla. Hindi ko i-recommend na combo yung iced Spanish latte and then French toast because sweet na yung drink and then sweet na yung food. So, if ever na-order kayo ng Spanish latte, orderin yung cheese quesadilla or yung mga savory na food nila. For me kasi kapag umu-order ako ng food na sweet like this or pastries, gusto ko hot coffee. So, I feel like if pupunta kayo dito, ganun yung gawin nyo. Mag-update na ako sa inyo kung ano mga nangyari this week. Sobrang dami nangyari this week. Alam niyo, hindi ako natahimik sa bahay this week. Para akong isang kalapating mababa ang lipad. Exactly. Nag-start yung week ko, sabihin natin Sabado nag-start. Kahit Sunday talaga ang start, pero Sabado. Which is like ng 21, yun yung event ng Yanni's Space. I was supposed to shoot a Yanni's
Sunday reset nung event ng Yanni Space kasi gusto ko na makasama yung mga tao dun sa video. So, nag-celebrate kami sa Street Kohi. Ang kaso sobrang daming tao. I am so thankful sa lahat ng pumunta. Thank you. Hindi ko pa nasisend yung mga pictures ng mga nagpa-picture kay Lyndon. Isasend ko na lang yun sa inyong mga Instagram. Send ko yung drive link. Ang daming pumunta. Sobrang thank you. Sana nag-enjoy kayo. Nagbenta kami ng friends ko. Dami ko nakausap. Dami ko na-meet. Namigay din ako ng sablay photo card ko. Kasi meron ako mga extra na sablay photo card na hindi ko na ipamigay sa friends ko. Kasi hindi ko gusto yung quality. So sorry kung hindi nyo rin gusto yung quality. Pero nagbigay ako. Ang saya lang nun, no? Super na-appreciate ko. Yung Yanni Space kasi ginagawa namin siya every year. Para naging tradition na siya. Nagkipag-bonding lang kami with people. Ako, nami-meet ko lang yung community na nanonood sa akin. So, kung meron man mga lumuwas para pumunta doon, maraming salamat. Sana hindi kayo na-disappoint sa presence ko. So, yun nangyari. Yun yung start ng week. Tapos hindi na ako nakapag-shoot ng Yanni Space ng Yanni's Reese. Ng Sunday Reset that time. Kasi parang nakafocus na lang ako dun sa event. After nun, 21 yun, 22, 23. Tanga na, hindi ko talaga alam kung anong ginawa ko. Basta feeling ko ang dami kong ginawa. 2 podcast guestings this week. Lahat yun sa QC. Separate days. Kasama ko si AC. So, thank you AC. If nanonood ka nito, hello. Welcome back to my life. Kasama ko si AC mag-guest sa 2 podcasts. Yung isa ay live recording, which is AWKP. So, yung AWKP, 10 p.m. yun, grabe. Alam nyo, nung araw na yun, February 26 yun. Noong February 26, 10 p.m. yung shoot namin nun. Tapos 9 a.m. to 12 p.m. nasa UST ako kasi meron akong talk. Tapos, like yung 12 to 10 p.m. yung gap na yun, nag-sleep over kasi kami kila Maloy. So, the night before, dun ako galing, papuntang UST. Tapos, nung pag-uwi ko galing UST, lumabas sila kasi kumain sila. Dapat sasama ako kaso wala pa akong tulog. Ang crazy. So, nagpaiwan na lang ako sa condo ni Te. Maloy, if you're watching this, thank you so much sa pagpapastay. Ayun. Tapos kinita ko na lang sila mga 7 p.m. Dapat manonood pa kami ng sine nila Kim. Kaso, late na. Ano sabihin ko sa inyo ay like, parang 2 days ata kaming magkakasama. Sila yung binitbit ko na manood nung guesting. Super enjoy, super love ko yung AWKP guesting na yun. Even yung isang guesting namin ni AC. Pero kasi dun sa AWKP, first time namin ni AC mag-live recording. Like, with an audience. Not even in GNB nagawa namin yun. Hindi namin yun nagawa before. Debut din ni AC sa AWKP. And then, para din siyang reunion ng Come On Guys, it's 2021. So, masaya. Hindi ko in-expect yung naging flow ng conversation. Kasi parang nasanay ako na sa AWKP laging dog show. Ang lalim lumalim yung conversation about friendship dun sa episode na yun. So, excited ako na malabas yung Excited din kasi ako sa edited episodes ng AWKP. Iba yung live and iba din kasi yung edited. Just because sobrang sipag mag-edit ng editor nila. Like, crack editing. Crack editing yung tawag ko sa ganun eh. Parang sa fandom spaces ko nakikita yung ganun type of editing. Yung parang dog show talaga. Paano ako magkakaboses nito? Kung ano-ano iniinom ko, puro matatamis, puro malalamig. Anyway, yun yung mga nangyari this week. Yes, masaya ako this week actually. Pili ko sobrang dami kong taong na-meet this week. Sobrang dami kong lugar na napuntahan this week. Nakakagulat. Pero masaya. Masaya. This week din nanood ako ng Sisa. Yun pala yung isa kong ganap. 23. Nasa QC ako kasi nanood ako ng Sisa ni Direk June Robles Lana and Miss Hilda Coronel. Sobrang amazing ni Hilda Coronel. Like, wala akong masabi. Sobrang powerhouse kasi nung cast. But, iba din talaga si Hilda Coronel. Iba siya umacting. So, si Hilda Coronel, napanood ko siya sa In Chang. Iconic na character, iconic na actress, okay? Ian Chang, Bona, if tama ako. Tapos, siya din yung nanay ni John Lloyd Cruz sa The Mistress na alam niyong love ko. Sobrang, alala ng Sisa kasi may comments ako about the film, yes? But, wala akong masabi dun sa intention behind the film kasi nandun ako sa talkback nung ine-explain ni Direk June Lana
kung bakit niya ginawa yung sisa. And sa writing, yes, meron akong concerns. Pero, my God, sa acting, ang crazy. Okay, may mga times, sobrang daming dialogues, yes. Pero si Miss Hilda, yung character niya, like, compared to the other characters, ang onti ng dialogues niya. So, parang yung prompt sa kanya is, nasa mata dapat yung acting. Yung parang all-knowing eyes ni Sisa, without spoiling too much, okay? And like, kuwang-kuwa niya. Paano niya nakaya na nakatayo lang siya ng ganyan nakatingin? Pero like, parang may isang buong pelikula at mundo sa mata ni Hilda Coronel. Ganun ako ka-amaze. Ganun ako ka-amaze nung dumating siya nun sa loob ng sine. Tapos naka-red siya na parang trench coat. Ay, hindi ko alam. Mahabang jacket. And then, wow. Kung panoorin niyo yung Sisa, panoorin niyo. Let me know kung anong thoughts niyo about it. Kasi ayoko kayong i-discourage from watching it just because meron akong opinions about the film. I heard din na bababaan nila yung ticket prices, which is good. Kasi yun yung isa sa magandang results from The Loved One. Nakita niyo yung sa The Loved One, binabaan nila yung ticket prices and grabe yung sales ng movie, grabe yung success. So I'm happy to hear na ganun din yung sa Sisa kasi I think dapat nyo rin talaga mapanood yung Sisa. Shit! Yun ang mga ganap ko this week. Sobrang dami. Alam niyo, since yesterday, tulog ako. Kasi nagpapahinga ako, nagre-recover ako. Until, dapat today, tulog din ako eh. Kaso, parang gusto ko lang lumabas. Kailangan ko mag-shoot actually. So, lumabas ako. Kalmado lang naman yung araw ko today. Si Kim lang yung kikitain ko today actually. Baka mag-co-work kami. And magliwaliw lang. Sobrang chill nga lang ng suot kong damit. Ngayon, naka-shorts lang ako, nakaganto lang ako kasi mainit ah. Haba na ng buhok. Iniisip ko kung paano ko siya i-style. Kasi parang laging ganyan yung style ko sa buhok ko. Which is honestly good for me. Feeling ko kasi ang ganda ng buhok ko right now. Feel ko ito na yung best na hair for myself so far. Hindi ko na naiisip pahabain yung buhok ko eh. Kasi hindi na ako nag-resonate with it. So yun. Sorry kung wala akong balita about like the world right now. Kasi I'm so out of the loop dahil sa dami na nangyari sa akin. Pero yun yung balita about me. Okay, yung mga taong papasok. But anyway, Deadma. Ang i-recommend ko na film this week ay... Sorry, hindi pumasok ng tao. Okay, ang i-recommend ko na film this week ay actually dapat yung panoorin ng Hamnet. Napanood ko yung Hamnet kasi galing kami nun sa last week, Thursday. Galing kami nila Jerome, Canlas, nila Tara. Yan mga kaklase ko kay Sir Ricky kasi nagpa-consult kami. Tapos, si Jerome, nag-aya siya na manood ng Hamnet kasi manonood siya. So, kung gusto namin sumama. So, sumama ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung expect ko sa Hamnet. Kasi hindi ko alam yung premise. Hindi ko pa napapanood yung trailer. Ganyan. So, pumasok ako doon na walang alam. Alam ko lang na it's Paul Mescal. And damn, I'm sold. So, papanoorin ko agad. Ang director ng Hamnet ay si Chloe Zhao. So, si Chloe Zhao, siya yung nag-direct ng Nomadland. Na hindi ko pa napapanood. So, habang pinapanood ko yung Hamnet, medyo worried ako kasi English. Tapos, walang subtitles. Hindi naman sa bobo ako, pero whenever I watch English films, kailangan ko ng subtitles para makafollow ako. So, akala ko hindi ko siya maintindihan. Pero, God, sobrang powerful nung directing nung film. Ang ganda ng visuals and it deals with grief. Siguro yung pagdepict ng grief and then how we as artists or as human beings, we immortalize the people na we lost through the art that we make. Sorry, medyo madami ng tao. Gusto ko pa siya na siyang i-discuss, pero anyway, in short, like, Hamnet, yung i-recommend kong panoorin nyo. Grabe yung acting nung bata. Like, wala pa dun sa eksena na parang, ito na yung pinaka-main problem. Pero, ang lala nung mata nung bata. Parang anak siya ni Hilda Coronel. Joke lang. Hindi. Sobrang lala talaga ng emotions niya. As in, yung batang as in gumanap na Hamnet. Crazy. As in, tangina, may isang eksena doon na basta namatay yung bird na inaalagaan ng mom niya. Tapos nangingilid yung luha niya. Safe to say, like, at the end of the movie, I thought hindi ko siya maintindihan, but I was crying. Oh, as in, sunod-sunod siya. Yun yung thoughts ko about it, na parang merong mga pelikula na, okay, maaaring hindi mo nasundan bit by bit yung mga dialogue, and akala mo hindi mo maintindihan, pero sobrang strong nung emotions na pinakita niya, na you are moved. And I feel like ganun yung nag-experience ko with Hamnet.
I was moved. I was really moved. Lalo na pagdating sa dulo, kasi pagdating sa dulo, gumaganto na lang ako. Yeah, it's just crazy. Panoorin niyo yung Hamnet. Okay, yun yung i-recommend kong movie sa inyo. Hamnet ni Chloe Zhao. And yun lang ah. Oh my God. I really had a good week. Sana kayo din. Ang mantra. Ang mantra. Meron akong mantra this week eh. Ang mantra ko this week ay, I am at a very 24 years old time of my life. Siguro mantra ko na lang to, mantra na lang natin itong lahat. We are so young. Right? We are so young. So kung anong gusto nyong gawin, gawin nyo. Tama si Jacob Elordi, let's not yearn anymore. If you want to go after someone, go after someone. If you want to tell someone you like them, tell them you like them. If gusto nyo lumandi, lumandi kayo. And so what? You're young, you're free. Meron kayong free will. Okay? Huwag na mag-yearn. Just go after people. Whatever. I don't know. Have fun. Okay? Yun ang mantra ko this week. Ilang weeks pa lang akong 24, by the way. Ang dami na nangyari sa 3 weeks ko of being 24 years old. Anyway, thank you so much. Thank you so much for watching this episode. See you this Thursday sa 9 p.m. 9 p.m. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin, sa Spotify din. And then, mag-join na kayo sa FB community natin, which is Yanni's Roommates. Follow nyo na rin ako at Yanni Hates You. And thank you sa lahat ng taong na-meet ko this week. And sana masaya kayo. Yun lang. Thank you. Bye-bye.